Sabi ni Leonor, Dear Tita El, nag-break po kami ng boyfriend ko last October. It was a mutual decision. More than 3 years din po kaming in a relationship. Last week, nag-message po siya sa akin. Ibibigay daw po niya ang ipinangako niyang Christmas gift sa akin na smartwatch. Ito po yung pangako niya sa akin noong kami pa. Actually, may promise din po ako sa kanya noon na reregaluhan ko siya ng isang gym bag. Tatanggapin ko po ba ang regalo niya kahit break na kami? At dapat ko pa rin po ba siyang bigyan ng regalo? What to do? Jowa no more, Leonor. Jowa no more, Leonor. Sabi mo, 'di ba? It was a mutual decision and I guess nung nag-break kayo, hindi naman bitter na parang 50 ampalaya ang nilaklak nyo parehas, 'di ba? Because it was a mutual decision. Ibig sabihin, nobody ghosted anyone, 'di ba? At meron kayong closure. So kung kinonta ka niya para ibigay niya yung regalo niya para sa'yo at ikaw rin naman ay may regalo sa kanya, why not? Hindi ba kayo pwede mag-exchange gift? Hindi naman ibig sabihin nun, porket binigyan ka niya ng regalo, magiging kayo na ulit, 'di ba? Or wag ka ring umasa na baka maging kayo ulit because maybe tinutupad lang niya yung pangako niya noong kayo ay together pa. 'Di ba? So kung wala namang ill feelings nung nag-break kayo, okay lang naman siguro, 'di ba, na mag-exchange gift kayo. Basta bibigyan mo rin siya ng pinangako mong gym bag. Baka naman mamaya binigyan ka nga ng smartwatch tas ikaw hindi mo naman ni-return yung yung regalo na gym bag na ipinangako mo naman sa kanya. Tawag doon harbat. 'Di ba? So dapat exchange gift kayo at malay mo, though sinabi ko na nga sa'yo, huwag kang umasa muna. Pero malay mo, naghahanap lang siya ng paraan para magkabalikan kayo. Malay mo, talagang he realized that he couldn't live without you. Kaya tinatry kanyang kontakin ulit. Pero sabi ko nga sa'yo, huwag tayo masyadong mga nag-a-assume. 'Di ba? Handa natin muna yan. Mag-exchange gift muna kayo. Pagkatapos, pag nag-workout, di yan saya. Congrats. Okay. Sabi ni Misty, What to do, Tita El? Nag-promise ang housemate ko na bayaran ang hiniram niyang 15,000 last September ngayong December. Nung ipinapaalala ko na po sa kanya, nangako ulit siyang babayaran niya. Bago siya umuwi ng Dumaguete at umasa naman po ako. Tapos nakita ko na lang sa Facebook niyang nakauwi na nga siya sa Dumaguete last Sunday pa. Nang sinisingil ko po siya, deadma o hindi niya binubuksan ang messages ko at ayaw sagutin ang mga tawag ko. Pang-ambag ko po rin sana yon sa Noche Buena at iba pang gastusin. Bala ko tuloy ibenta ang ilang gamit niya sa bahay na nirerentahan namin. Ayun, nang gagalaiti, Misty. Okay, wait lang. Alam mo, kapag ginawa mo yan na bibenta mo yung mga gamit niya nang hindi niya nalalaman, mag-aaway kayo niyan. At baka ikaw naman din mademanda or mabarangay. 'Di ba? So, wag mong gagawin yon, Misty, pero gantong gawin mo. Kung hindi talaga siya nagbabayad at puro pangako na lang yung ginagawa niya, instead of ibenta mo yung mga kagamitan niya nang hindi niya nalalaman, habang nasa Dumaguete siya, ipabarangay mo na lang kung talagang ayaw na niyang magbayad. Magbaranggayan na lang kayo kesa naman sa ginagantihan mo ng masama rin yung housemate mo. Di bali nang ikaw ang inaape, wag ka lang nang aape, 'di ba? So pagdating niya, kausapin mo siya ng matino at sabihin mong, "Oy, yung utang mo, ano to?" Parang may naalala kong kumpanyang ganyan Ano ba? Yung utang mo naman, Mars, baka pwedeng bayaran mo na, 'di ba? Medyo matagal na. Pag hindi pa rin, idemanda mo na. Or magbaranggayan tayo. Halika, doon tayo sa barangay mag-usap kasi parang wala na akong hindi ko na nakikita ang magiging maayos pa yung usapan natin. Wala nang patutunguhan to. Kahit hindi na lang tayo magpansinan, kahit pa mag-housemate pa tayo. Imagine mo sa halagang 15,000 nakita mo ang kanyang tunay na kulay.
Naiintindihan kita sa part na syempre pang-ambag mo rin siya sa Noche Buena. Pero, eto paalala lang rin siguro sa mga nagpapautang. Kung kayo po magpapautang, huwag nyo ibigay yung buong amount. Para kapag singilan na, hindi masyadong masakit para sa inyo. 'Di ba? Kung for example, 15,000 ang hiningi, 'di ba? Nitong housemate mo, wag mong ibigay yung 15,000, bigyan mo lang ng 3,000. O kung ano lang yung bukal sa na kahit hindi kanya mabayaran, okay na. Abuloy na lang. Abuloy na lang pag nategi siya, ganon. 'Di ba? Wag niyong bibigyan ng amount na i-shell out nyo pa na panghihinayangan nyo kapag hindi kayo nabayaran. Bigyan nyo lang siya ng amount na kaya ninyo, na bukal sa kalooban ninyo, para kahit hindi nyo nasingilin, okay lang. Kasi naman sa makonsumi ka, kakasingil sa kanya. Pero 15,000 is 15,000. Malaking bagay na yan. 'Di ba? Grabe, pa-catering na nga yan, no? 15,000. Ang dami mo na makabibili dyan na pagkain. Kung ambag lang yan sa Noche Buena, grabe, pa-catering ba to? May kasamang waiter, isa, Misty. 'Di ba? So pagbalik niya from Dumaguete, mag-usap kayo. Sabi mo, friend, sorry, pasensya ka na kasi alam mo hindi medyo parang hindi kami nasarapan sa handa nung Noche Buena kasi hindi mo ako binayaran. Oh, di ba? May pag-guilty, may pag-gaslight. Yung Noche Buena namin, kinulang. Talagang sinunod namin yung 500 pesos na budget ng DTI, Mars, dahil hindi mo ako nabayaran ng 15,000. Yan naman tayo Ang galing-galing mo manuyo pag nangungutang, pero kapag bayaran, nawali, no? Ay, nako. Dead mo na, kahit mag-housemates tayo. Ano ba to? 'Di ba? Hindi mo naman ako pwedeng snooze bilang housemate, nakikita kita sa hallway araw-araw. Hindi ba? So sana kahit pa unti-unti naman bayaran mo ko, kahit tag-1,000 lang kada buwan, o di isang taon and 3 months yun, bayad na. O kaya kada kinsenas katapusan, o di sabihin mong 6.5, tama ba? 7.5 months, o hindi ba bayad na. Paunti-unti. At saka sa mga mangungutang naman, lagi niyong papaalalahanan yung mga inuutangan nyo para makampante rin naman sila at hindi mag-isip na tinatakbuhan nyo yung obligasyon nyo. Obligasyon nyo po magbayad kapag kayo ay nangutang. Obligasyon ninyo na magbayad. So, kung meron kayong pinagkakautangan na tao, i-assure nyo naman na hindi ko tinatakbuhan yung obligation ko, babayaran kita, medyo gipit lang talaga ngayon, kaya nga ako nangutang sa'yo kaya lang, di ko na-expect na mas mababaon pa pala ako, kaya pasensya ka na po ha, pero hindi kita tinatakbuhan, andito lang ako. O hindi ba? Ano pangalan itong friend mo, Leonor? Pakisabi nga mag-message sa akin. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.